Magandang gabi po sa lahat ng aming mga kapatid, lalo na po sa aming mga kababayan. Ngayong gabi po, meron po tayong talatang bigyan natin reaksyon. Bakit po reaksyonan natin ito? Dahil po itong talata na po, maraming komento ang mga tao. Itong talatang nakasulat sa Mateo 16:18. Ito pong talata na to, marami pong nagkomento. Marami pong nagsabi na itong Mateo 16:18 hindi po Iglesia ni Cristo. Totoo po yan. Dahil po ang Mateo 16:18 ang mabasa mo dyan, Iglesia. Yun po ang ikanilang komento na ito kahit saan basahin, Iglesia lang ho ang nakasulat. Pero bago natin itong bigyang reaksyon, atin mo nang talakayin o ituro ko po itong nakasulat sa banal na kasulatan. Tungkol po ito sa lihim. Itong nakasulat sa Roma 16:25 ay sinasabi, ito po ang may lihim. Ang sinasabi dito, na ito'y itinatago sa hiwaga sa panahon na walang hanggan. Kung gano'n, itong nakasulat sa Roma 16:25, hindi ito maunawaan ng banal na kasulatan. Bakit po? Ito ang lihim. Itinatago sa panahon na walang hanggan. Kung gano'n, siguro ito pong banal na kasulatan, hindi ito maunawaan. Pero ang tanong natin ay ganito, wala ba pong tao na binigyan ng pag-unawa sa banal na kasulatan? Basahin po natin ang isang talatang nakasulat sa Marcos 4:11 hanggang 12. Ay ganito ang nakasulat. At sinabi niya sa kanila, sa inyo, may binanggit na po, sa inyo, hindi isang tao, marami po, sa inyo ay pinagkaloob ang makaunawa sa hiwaga ng kaharian ng Diyos. Kung gano'n, may mga tao po na ipinagkaloob sa kanila na sila po makaunawa sa hiwaga. Ipatuloy natin ito sa pagbasa ay ganito. Datapwat sa kanilang nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. May ikalawa pong binanggit sa banal na kasulatan. Sino po ito? Itong binanggit na nasa labas. Para sa kanila, ang banal na kasulatan ay talinghaga. Baka sakaling itong mga taong binanggit na nasa labas, walang paningin at walang tainga. Patuloy natin ito sa pagbasa. Itong nakasulat sa 12 ay ganito. Upang kayo'y magsitingin, sila'y makakita at huwag mamamalas. At kung magakinig, sila'y makakarinig at huwag makaunawa. Baka sakaling sila'y magbalik loob sa Diyos at sila'y patawad. Ano
itong binanggit na sa labas, sila po'y makakita, sila po'y makarinig. Pero ang kaso lang po, kahit sila makakita, hindi nila mamamanas. Kung makarinig man sila, hindi po nila maunawaan. Kung ganon, ito po ang lihim sa banal na kasulatan. Itong mga taong sinasabi na hindi makaunawa sa banal na kasulatan hanggang kailan? Ang banggit po sa nakasulat sa Roma 16:25 hanggang sa panahon na walang hanggan. Kung ganon po, sino itong unang binanggit na sa inyo? Para po natin maunawaan kung sino ito. Basahin po natin ang nakasulat sa 2 Korinto 5:18 hanggang 20. Ito po ang nakasulat. Datapwat ang lahat ng mga bagay na pawang sa Diyos na rin. Nakipagkasundo tayo sa Kanya rin. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkasundo. Kung ganon itong mga taong binanggit na sa inyo, sila po ang binigyan ng ministeryo sa pagkasundo. Ipatuloy natin ito sa pagbasa kung sino ito. Ito pong nakasulat sa 20. Kami pangay mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhid ang Diyos sa pamamagitan namin, kayo'y pinamamanhigan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Sino ito? Yung binigyan na ang tungkulin na maging ministeryo sa pagkasundo. Ito po ang mga sugo. Sila po ang may karapatan na magturo ng tama sa banal na kasulatan. Pero itong binanggit na nasa labas, kahit makarinig, kahit may mata, hindi nila mamamalas, hindi nila maunawaan ang banal na kasulatan. Baka po, itong mga taong binanggit na sa labas, kung kanilang pagtiyagaan mabuti, basahin mabuti ang banal na kasulatan, baka po ito maunawaan nitong mga taong binanggit na sa labas. Ito pong nakasulat sa 2 Timoteo 3:7. Basahin po natin. Na laging nasisipag-aral at kailanmay ay hindi makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Kahit pa po magsunog ng kilay, mag-aral ng mag-aral, hindi po sila makarating sa pag-unawa ng katotohanan. Kung ganon po, baka po, ang mga tao, lalo ng mga taong taas ang pinag-aralan, may mga master degree na po, ang iba po, abogado na. Baka po, maunawaan na ito. Patuloy natin ang pagbasa sa talatang 1 Korinto 12:13. Ito ang nakasulat ay ganito. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita.
Hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iwawangis natin ang mga bagay ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Dito po pinatunayan, kahit mataas ang pinag-aralan, hindi nila maituro na tama ang banal na kasulatan. Ano ang hinahanap sa pagturo? Kung ituturo mo ang banal na kasulatan, dapat po iwawangis ang pagturo. Anong katibayan na dapat po iwawangis ang pagturo? Ito pong nakasulat sa 3:1 sa Henesis. Ito po itinuturo ng mga sugo. Hindi po ang nagturo nito itong binanggit na sa labas, kundi mga sugo. Itong nakasulat sa 3:1 sa Henesis, ito po ang binanggit ahas na dumadaya kay Eva at kay Adan. Pero nais mo pong malaman kung sino itong ahas. Kahit pa basahin mo ang buong Henesis, wala na kayong mababasa. Wala na kayong maituro kung sino itong ahas. Kahit pa ang kasunod at kasunod hanggang makarating ka sa panahon ng mga propeta, kahit pa ubusin mo lahat ng sinulat ng mga propeta, hindi mo matagpuan kung sino itong ahas. Dahil po, nandun siya nakasulat sa Apokalipsis. Kung ganon, itong 3:1 nandun sa unang aklat sa Henesis. Samantala, kung nais mong malaman kung sino ang ahas, nandun po sa huling aklat, napakalayo. Matagal na pong patay ang nagsulat sa Henesis. Marami na pong nagsulat ng banal na kasulatan, patay na po. Pero hindi sila nagkita dahil patay na po. Libo-libo ng panahon na dumaan. Pero bakit po magkawangis? Ano katunayan magkawangis? Basahin po natin ang nakasulat sa Apokalipsis 11. 12. Hindi po 11. 12:9. Ito po ang nakasulat. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na dumadaya sa buong sanlibutan, at hinahagis kasama niya ang kanyang mga anghel. Magkawangis po. Nalaman mo na kung sino ang pangalan ng ahas na gusto mong hanapin ang kanyang pangalan. Ito pong Diablo na tinatawag na Satanas. Ito po ang pangalan ng ahas na dumadaya kay Adan at Eva. Kung ganon, magkawangis ang pagtuturo. Hindi ito maturo nitong binanggit na mga taong nasa labas. Kung ganon, kinakailangan ang pagturong magkawangis. Pero itong nakasulat sa Mateo 16:18, marami na pong nagkomento at marami na pong naganap na pangyayari. Balikan natin ito. Bago po ako pumunta nitong mga talatang ito, ang sabi ko po, balikan natin itong nakasulat sa Mateo 16:18. Bakit po? Ang iba po,
ang komento nila, dahil po iglesia ang nakasulat, pwede na po na maghanap ng pangalan na ayon nasa Biblia. Pagkatapos, sa dulo po, ilagay ang iglesia. Sa paniwala nila na ito iglesia, ilagay nila sa pangalang iparehistro nila sa gobyerno kay Kristo na rin. Tama ba kaya ito ang kanilang paniwala? Nasa kay Kristo na rin? Dahil po ang reliyon ngayon umabot na po sa 45,000. Napakarami na po. Sa 45,000 kasama na po ang iglesia ni Kristo. Kung ibawas natin ang iglesia ni Kristo, ilan po? 44,999. Itong lahat na nakarehistro ito sa gobyerno. Kung basahin mo ang kanilang mga riyon pinarehistro sa gobyerno, ang iglesia po nasa dulo. Anong katunayan? Na nasa dulo po ang iglesia. Ito pong tinatawag na Sabanista. Ano po ito ang pangalan sa kanilang reliyon? Seventh-day Adventist Church. Nasaan ang iglesia? Nandun sa dulo. Itong Apostolic Church, nandun naman sa dulo. Pentecostal Church, nandun sa dulo. Lahat ng mga pangalang reliyon na ipinarehistro sa gobyerno, ang lahat yan, nasa dulo ang iglesia. Mayroon namang isang nagtayo ng reliyon, itong si Ili Soriano. Ilan po ang kanyang pinarehistro sa gobyerno? 5 reliyon po pinarehistro niya sa gobyerno. Napakarami. Totoo ka yan? Balikan po natin ang nakasulat sa Mateo 16:18 para po maunawaan mabuti. Ay ganito. Sabihin ko na ikaw ay si Pedro. Sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi sinasabi, itatayo ko ang aking mga iglesia. Isa lang po. Ano? Katunayan. Aking iglesia. Isa lang po. Kung gano'n, ang ginagawa naman na itong maraming tao na nagturo, ginagamit ang Biblia o banal na kasulatan, nagkasalungatan na. Bakit? Ang binanggit dito sa Mateo, isa lang. Samantalang kanilang pinarehistro sa gobyerno, napakarami. Libo-libo po. Nagkasalungatan na. Salungat na po sa nakasulat sa Mateo 16:18. Kung gano'n, hindi po nila ito naunawa. Bakit po? Napakarami na. Mayroon namang nagparehistro sa gobyerno. Isa po, Saksi ni Jehovah. Mayroong Mormons na ang tawag sa kanilang reliyon Church, ang tawag po Church of Christ, pero dinagdagan the letter descent. Hindi po sila natakot sa babala na nakasulat sa Apokalipsis 22:18 na sinumang magdagdag sa nakasulat sa banal na kasulatan, may parusa. Kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan, hindi mo po ito dagdagan. Ano? Sino pa? Itong Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Tama na ang kanilang pinarehistro, Iglesia. Pero ang
Bakit po? Pugot, putol ang ulo. Hindi lang pinutol nila ang ulo, dinagdagan pa. Anong dinagdag nila pagkatapos kinuha nila ang ulo? Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Samantalang nakasulat sa Apokalipsis 22:18, may babala, huwag mong dagdagan ang alinmang nakasulat sa banal na kasulatan. Kung sino mang magdagdag, may parusa. Bakit po tinitiyak namin na itong Mormons at Iglesia Katolika, Apostolika Romana, dinagdagan nila? Pag-abot nitong mga talatang banggitin ko po, balikan natin po ito, reaksyonan natin. Ito pong nakasulat sa Mateo 16:18, kahit anong gawin mo, ito po'y iglesia lang rin. Isa ang nakasulat. Bakit po? Walang Kristo. Dahil po ito, plano pa lang. Ang plano ng ating Panginoong Jesucristo, itayo niya sa batong ito, itong iglesia. Pag sabi niya itayo, wala po, nakatayo na. Hindi pa naitayo. Pero plano po, itayo niya ang iglesia sa ibabaw ng bato. Anong natunayan? Nung nabuo na po ang plano niyang iglesyang itayo niya sa ibabaw ng bato. Anong pagkilala ng ating Panginoong Jesucristo? Ito pong nakasulat sa Kolosas 1:18, ang nagsabi nito si Apostol Pablo. Anong sabi ni Apostol Pablo sa talatang niya? Siya, si Kristo, siya ang maging ulo sa katawan bagay sa iglesia. Kung ganon, nabuo na. Nang nabuo na, si Kristo na ang maging ulo sa iglesyang kanyang itinatayo. Ano katunayan? Na nabuo na. Nang nagkaroon ng mga membro, ang iglesia na si Kristo ang ulo. Ano ang tawag sa mga membro? Ito pong nakasulat sa Roma 16:16. Marami naman pong komento ang mga tao sa talatang yan. Marami po akong mga iba't-ibang reliyon na nakadibati. Itong talata na to, hindi nila matanggap. Marami po silang komento. Pero ipaliwanag ko po ito. Magbigay ako ng isang halimbawa. Katulad po namin. Anong tawag na sa amin ng mga tao kung kaming mga membro? Ang mga iglesia ni Kristo yan. Buong mundo, bawat membro sa iglesia ni Kristo, ang tawag ng mga tao, mga iglesia ni Kristo. Pero kung ang reliyon ang banggitin, anong tawag nila? Iglesia ni Kristo ng sambahan na yan. Wala na pong mga. Bakit po sa Roma 16:16 mayroong mga? Pero bago natin itong ipaliwanag sa inyo, tunghayan natin itong mga komento sa talatang yan. Lalo na sa Iglesia Katolika na aking kadibati, anong komento nila? Ang sabi nila,
Hindi opisyal ang Roma 16:16. Totoo po yan. Hindi yan opisyal. Bakit? Kung ito opisyal na pangalan ay big letter capitalized. Totoo po yan. Ikalawa, itong komento ng mga reliyon tungkol sa Roma 16:16. Bakit hindi nila matanggap na Iglesia ni Cristo? Ang nakasulat ay ganito, magbatian kayo sa banal na halip. Ang lahat ng mga Iglesia ni Cristo bumabati sa inyo. Anong komento nila dito? Sa Roma 16:16. Bakit mga? Kung ganon, hindi totoong Iglesia ni Cristo. Bakit? May mga. Ang hindi nila alam, bakit mga ang nakasulat, hindi po reliyon ang bumabate, kundi mga membro. Sa lahat ng naabot ng pag-ibanghilyo na itinuturo ng mga apostol, lahat ng membro. At yung binabati nandoon sa Roma, sila po'y mga Iglesia ni Cristo. Dahil po ang binabanggit dyan sa Roma 16:16, hindi ang kanilang reliyon, hindi ang kanilang organisasyon, kundi ang mga membro. Katulad po namin, ang tawag sa aming mga membro, mga Iglesia ni Cristo. Pero kung reliyon na ang banggitin, anong tawag nila? Mga Iglesia ni Cristo pa? Hindi po. Ang Iglesia ni Cristo yung sambahan na yan. Yun po ang katotohanan sa nakasulat sa Roma 16:16. Kung ang membro na nagsulat pagbati sa Roma ay mga Iglesia ni Cristo at ang nasa Roma mga Iglesia ni Cristo at ang nagdala sa Apostol Pablo, nagdala sa sulat pagbati, sila'y mga Iglesia ni Cristo. Kung ganon ang kanilang reliyon, ano po? Iglesia Katolika? Protestante? Hindi po. Dahil po ang tawag sa kanila, mga Iglesia ni Cristo, gayon din ang kanilang reliyon o organisasyon. Iglesia ni Cristo. Hindi pwede tatawagin ng iba. Kung ganon, tingnan natin po sa mga Iglesia ni Cristo na bumabati sa Roma. May mababasa ka ba na mayroong isa na tinatawag na Katoliko? Wala po. May mababasa ka ba mayroong Protestante? Wala po. Silang lahat mga Iglesia ni Cristo. Kung ganon, hindi totoo yung kanilang komento sa Mateo 16:18. Bakit po? Yung nakasulat sa Efeso 5 nakasulat sa Kolosas 1:18, tiyak po na itong planong iglesia itatayo sa batong ito, Iglesia ni Cristo po. Kung ganon, itong paniwala po nila sa talatang yan, salungat sa katotohanan. Contradiction, hindi magkawangis. Pero ano po ang hinahanap sa magturo ng totoong pagturo? Kailangan po ituro na ano? Iwawangis.
hindi magkasalungatan. Kung ganun, itong nakasulat sa Mateo 16, sa Mateo 16:18, mayroon pangako po yan. May pangako. Anong pangako? Kahit ang pintuan ng Hades hindi makapigil nitong mga nasa iglesia. Anong katunayan na may pangako? Itong nakasulat sa Efeso 5:23. Anong nakasulat sa Efeso 5:23? Ay ganito. Ang lalaki, siya ang ulo sa asawa. Gayon din si Kristo, siya ang ulo sa katawan bagay sa iglesia, at siya po ang magliligtas sa iglesia. Ito po ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pangako niya sa iglesia ni Kristo na tinatayo niya, siya po ang magliligtas. Ano sinabi niya? Kung ang lalaki, siya po ang ulo sa asawa, gayon din siya. Siya po ang ulo sa katawan o ulo sa iglesia na kanyang katawan. At siya po ang nangako na ito ililigtas. Kung ganon, ang reliyon po hindi makaligtas ng tao. Yun po, kahit saan mo basahin, ang reliyon po hindi makaligtas ng tao, kundi ang mayroong isang reliyon na ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo. Itong Iglesia ni Kristo. Ito po ang Iglesia ni Kristo, may pangako sa kaligtasan. Kung ganon, itong lahat po na reliyon na umabot sa 44,999, itong lahat po walang pangako sa kaligtasan. Kung kayo nandyan sa reliyon na yan, magbulay-bulay na kayo, magsayasat na kayo, lalo na po itong mga pastor sa mga reliyon pinaresmo sa gobyerno. Suriin yung mabuti. Dahil po ang araw ng paghukom malapit na. Maikli na lang ang oras o panahon. Ngayon na, dapat na kayong magsuring mabuti. Ito bang reliyon na aking pinaresmo sa gobyerno? May pangako ba ito ng kaligtasan? Yun din naman sa mga membro sa iba't ibang reliyon. Magsiyasat na po kayo. Tiyakin nyo dahil po kailangan ng tao ang kaligtasan. Dahil po malapit na ang araw ng paghukom. Tanggapin man natin o hindi, itong pangyayaring binabala na kasulat sa Biblia, nagaganap na. Ito ang katunayan, malapit ng araw sa paghukom. Yun po ang anyaya ko sa inyo, lalo na po ang mga membro. Kung mahal man namin ang aming kapatid, lalo na po mahal namin yung mga lahat ng tao, kahit yung mga pastor. Yun ang dahilan, inanyahan po namin na magsuring mabuti.
Kung magsuri na kayo, ilakip nyo ang Iglesia ni Cristo para po sa kaligtasan ng bawat tao. Para po sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Napaka-importanting tiyakin po natin ang ating inaniban na reliyon. Sila ba po'y magdala sa akin ng kaligtasan? Baka po mapahamak lang ako dahil malapit na pong araw sa paghukom. Sana po naunawaan niyo kami. Amin ito pong anyaya sa inyo. Bakit po ginawa ko ito? Dinaan ko po ito sa YouTube. Dahil po alam ko po yung mga taong bumabasa sa YouTube, mga tao po itong hindi na immune sa reliyon. Pero kung sa plaza po ako, lahat ng nakinig, ipalabas ang hook sa kabilang tainga. Pero kung idaan ko ito sa YouTube, alam ko po, ang mga taong makakita, makakinig, mga taong hangad po ang kaligtasan. Tama po na ipinatawag po ako sa tagapamahala sa distrito. Ang sabi niya, sa plaza po wala kayong makukuha. Dahil po ang lahat ng nakinig, immune na yan. Makinig man sila sa inyo, ipalabas lang po sa kabila. Pero dito sa YouTube, nakita ko po na ang makakinig at makakita sa mga ginawa kong content na aking i-upload sa YouTube, alam ko po na kayo'y nangailangan ng tamang reliyon. Sana po naunawaan niyo po. Hanggang dito lang po.